Now we go to another check. Okay, obviously this is here sa ating 6720. So 6720. Nalagay natin siya dito. Okay. None. And then we go here to 53003. Obviously makikita natin no, equipment company, 5320002, 53002. Okay. We go here sa 19,000. I think belong siya here. 19,000, 19,000 renting company. Okay, here. Done. Now we go here to 82004. This is 2,266, 2,266, 53204, 53204, BIR. Oops. Ito siya dapat. Pag pinipaste ko, pumupunta sa ibang page. Ito din. So this is 6,700. Tingnan natin ha. Obviously dito siya belong sa 6,700. Okay. So this is SSS PhilHealth. Okay. So dito tayo. 006 1,000. So 1,000. So this belongs here sa taas. Okay, 1,000, 1,000. Okay, done. Now we go here sa ating 4,000. So this belongs here. Dito. So nga lang parang usin natin to. Okay. So electricity company. Okay. This is dito. Sa next voucher to, of course. So check natin 23,080, 23,080 sa cash. Okay. Now siya dito. Dito siya mapupunta. See, tingnan natin. 23,080. Oops, dito. 30,000. 30,000, okay, tama. Then dito din. Sunod ay ito. So mag-partner sila. Parang mali ata. Taas. Okay. 33,6. Di pa rin sa taas. Ano ba naman yan? Mababa pa rin. Okay. Tingnan natin. 199,800. Okay, tama. Now we go here sa to. 33,600. 33,600. Supplier E. 532001. This is 1. Okay, tama. So obviously ito sa other. Oops.
Dito to siya. Okay. 112, 112, 12. Okay, tama. So, 13. Tingnan natin. So, we have here 21,134, 21,134. Okay, 53013, 53013. Okay, we're done. I think we're done with the check. Wala na bang ibang check? I think wala na. Oopsie. Tanggalin natin yung mga ibang mga... Okay. Okay. Tanggalin natin yung ibang mga page dito. Oops. Okay. Ayaw matanggal. Okay. Tanggalin muna natin. Okay. First, we'll begin first with the official receipt. Diba? Pag official receipt, ano yung sabi natin kanina? Official receipt kapag nakapangalan sa company directly sa cash receipts journal in which nagawa na natin. And therefore, ang matitira na lang yung mga official receipt na belong sa cash disbursements journals and of course, hindi nakapangalan sa company. So, unahin muna natin yung mga official receipts. Tingnan natin ha. Let's have it here. To of OR 2834 October 3. So maghahanap ako ng partner nito sa October 3 and ang amount ay 2240. October 3 2240. So hanapin ko dito. I think sa pinakataas to. October 10 2240. So dito ko ipi-paste para pupunta siya doon sa malawa. Okay, yan. Effective. So makikita natin dito. Yan nyo ha. Before tayo makapag-prepare ng check voucher muna. So si Company B, okay, bibili sila ng supplies. Ngayon, before ka makapag-pirma doon, before ka makapag-hingi ng cheque mismo, ang gagawin muna ay mag-prepare muna ang, let's say, ang employee ng check voucher. So, papakita nito kung anong rason kung bakit kailangan magbili ng something. Okay? So, this is the descriptions and then check number ilalagay niya. Kung ano yung available, yung pinaka latest na check number na nandoon, yun ang gagamitin niyang check number. Okay? Hindi siya pwedeng lumampas. Kasi dapat step by step yan para sumakses. Okay? 532001. So, yun ang gagamitin. Pero upon approval pa yan siya. Tapos kapag na-approve na, ito, bibisa ng supplies, ngayon makapag-prepare na ng cheque. Tapos itong cheque na to, kapag naibigay na to kay bookstore company, ngayon si bookstore company naman may responsibilidad na dapat magbigay ng official receipt. Ibig sabihin, may receipts of cash. May cash involvement, okay? Nabayaran, may lumabas na pera, may na-receive na pera. Okay? So, si bookstore company. So, therefore, itong official receipt na to, dapat nasa cash disbursements because this involves the company dispersing money, dispersing cash. Okay? So, makita natin dito, ito, bookstore company. Pagdating dito, dapat magbigay ng official receipt si bookstore company. So, 2240. Aside dito, hanapin natin dito si equipment company. So, October 5, 6720. So, maghanap ako ng October 5, 6720. So, ito, dito. Ipipaste ko na lang dito para pupunta doon. Okay, effective. So, kasi kapag pinaste ko doon sa page, hindi siya pupunta sa ibang page. So, tingnan natin ha. Bumili si Company B ng equipment, ng office equipment kay equipment company. Obviously, napaka-obvious ng pangalan. Tapos, na nag-release ng cheque, tapos si equipment company the moment na na-receive niyang ang tawag natin dito o ang cheque at naibigay niya yung produkto,
magbibigay si equipment company ng OR. So, 6720, 6720, 6720. Makikita natin dito, 6720 to, 6720 to, 6720 to. Ito naman, equipment company nakapangalan sa payee. Sa pay to the order nakapangalan equipment company. At yung OR naman ay nanggaling ka equipment company. So, yan, ganyan makikita ninyo kung anong correlations nila. Another OR na naman, ito, October 5. October 5, 19,000. Hanap ako ng October 5, 19,000. I think dito. Pero i-paste ko dito kasi nga ayaw talaga niya mag-paste mismo sa... Okay. Oops, hindi napunta. Tignan natin. Kita natin dito, 19,000, 19,000, 19,000. So, tama. Renting company, renting company, renting company. Okay. So, ito din. October 10, 1,000. October 10, 1,000. Oops. October 10, 1,000. I think ito. Paste ko dito. Oops. Yan. Tubig Cooperative Water Company. Si Bad Tubig Cooperative Water Company, intindihin na lang siya. Okay, kasi may error talaga paminsan. Pero tingnan nyo, check number 52206, 52206. Kasi baka magkataka kayo, di ba Tubig Cooperative? So, dapat Tubig Cooperative na nakalagay dito. So, intindihin na lang. Tingnan nyo na lang yung amount. Okay? Pati yung check dito. Check number. Okay? So, this is Tubig Cooperative. Suppose Water Company, Water Company. Okay. 1,000, 1,000, 1,000. Done. Again ha. Again. Anong again ha? Hindi ko pa nakuha. Diba, tatlo to siya. So, dapat, ang gagawin ninyo is stapler nyo to siya. Tatlo. I will tell you more about this one later on. So, tapos na tayo dito. October 10 na 4,000. October 10 na 4,000. Hanapin ko. Dito. October 10. Ipe-paste ko dito. Oops, ito. Kita natin. Electricity company 4,000, 4,000, and 4,000. Okay. And, okay. 1,000. Tama. Napatay ng iba. Supplier D. October 16, 30,000. October 16, 30,000. Ito. So, pipaste ko dito. I think tama. Supplier D, supplier D, supplier D din dito. 30,000, 30,000, and 30,000. Okay. We're done. Then, supplier B, 199,800. October 20, 199,800. October 20, 199,800. Ito. So, ipipaste ko dito. Oops. Lagay natin dito. Ayaw. Done. Okay. We're done with this one. Now we go here sa ating OR October 30, 112. So, October 30, 112. Hanapin natin dito. October 30, 112. Okay, ito. So, paste ko dito. Oops. Ayaw niya talagang pumunta dito. October 12. Okay. Ito na.
we're done. October 30 rather, 112,000. Done. Now, meron pa bang mga OR? Wala na. Wala na ata OR. Meron pa isa. Ito. October 25, 33,600. Dito. So, paste natin here. 33,600. Okay. Wala na ba? So, diba kalimitan official receipt siya? Pero hindi lahat official receipt. Meron din dito iba. Payment for BIR. So, meron dito payment slip. Kaya nakalagay dito. Yun yun, diba? Oh, diba official receipt. So, pwede din na statement of accounts. Pwede ding payroll or payment slip. So, yun ang gagawin natin. So, here is payment slip. Payment slip. October 10, 2066. October 10. Okay. 2,226. Okay, ito. So, pipaste ko dito. Oops, nawala. In reality, pag ganito, okay, mamaya na. Hindi pala to. So, okay. 2006, Philippine Bank. Okay, done. And then, October 10, 6,700. October 10, 6,700. Wala dito. Andito. So, copy-paste natin. Okay. We're done with this one. Payroll summary dito sa makikita natin to, ang date dapat nito, 'di ba? October payroll summary siya. So dapat binigay siya sa October 31. So sa October 31 to. So maghanap ako ng October 31, 21,134. October 31, 21,134. Ito. So paste ko dito. So makita natin dito, tingnan. 21,134, 21,134. Okay. Meron din dito. So maalam ko na October 15 to kasi October 1 to 15. So ibig sabihin ang pag-process ng ang pag-issue ng payroll ay October 15 kasi 15/30 man. So October 15 to October 15, 23,080. Okay. 23,080. Okay. And we're done. Okay. So again ha, natin dito. Saan na yun? Ulitin natin ha. Ito, dapat mauna ito. So, ang kasunod niya, itong 7002, 7003. So, dapat naka-stapler sila as one at ilalagay sa sales journal. Then, pangalawa din, itong purchase journal, naka-stapler din siya. Okay, base dito, October 1 ang first, October 5, naka-stapler at ilalagay siya sa purchase journal. Same dito sa cash receipts journal din. Etong mga cash disbursements din, gadun din ang gagawin. Pero dapat magka-partner-partner sila. So, ito ang una, check voucher. Pangalawa ay cheque. Pangatlo ay it's either official receipt, statement of account, or payment slip. So, mauna to, pangalawa to, at pangatlo to. So, stapler nyo siya as one. So, as one group sila. Pangalawa ay ito din. Stapler nyo din sila as one. Okay? Para malaman ng assessor ninyo na alam yung tulad, I mean like correlations nila. So, ito din. So, ibig sabihin, naka-stapler to as one. So, pwede nyo mas maganda na siguro na, kasi hindi man to makasya lahat, kasi madami man talaga to sa cash disbursement. So, di ba, naka-stapler na tong tatlo na to. Naka as one.
Tapos ito din, naka-as 1 din. So, dapat ito ang mauuna. On top of this one, ito. And then, pangalawa ay ito. Tapos, i-paperclip nyo na lang. Tapos, ito din, kasunod nito is ito. Dapat naka-stapler to, tapos naka-paperclip. Si S1 na lang siya paperclip. S1 na lang siya. Tapos, ilalagay nyo sa cash disbursements. Okay? So, stapler S1, stapler S1, stapler S1. Okay. Itong general journal din, naka-stapler din. Unahin to siya. S1 mo na lang sila. Okay? Yung mga may partner, S1 mo din sila. So, on top of it, dapat nauna to. Ito. Itong una, pangalawa to, pangatlo to, pang-apat to, pang-lima itong partner na to, pang-anim. Okay. And that's all for our collecting and verifying source documents. So, pag sa source documents, ito yung gagamitin natin. Okay? Pero pagdating naman sa servicing, madali lang to ang sa source documents. Pag merchandising talagang medyo challenging. Kasi merong receiving report, okay, may receiving report at meron pang purchase journal. Okay? So, yun. And right after this one, pwede na kayo mag-journalize. Pero again before pa mag-cut, pinaulit-ulit ko, wag po muna hindi dapat unahin ang pag-cut, kundi ang pag-post ng beginning balance. Okay? And we're done. Tapos, sa susunod na video, makikita ninyo ay ito. Isa-isahin natin to siya. Tapos, kunwari, example, kapag i-general journal ko siya, anong itsura niya? So, malalaman ninyo sa next video natin.